Teacher Marge, ito po ang trivia na inihanda namin ni Didon ngayong araw na ito. Number 1. Nasyonalismo ay damdaming makabayan na may ipapakita sa matinding pagmamahal at pag-aalaga sa inang bayan ayon sa Aklat ng Kabihasnan. Number 2. Defensive nationalism. Mapagtanggol na nasyonalismo gaya ng ipinakita ng bansang Pilipinas. Number 3. Aggressive nationalism. Mapusok na nasyonalismo na minsan ang ginawa ng bansang Hapon. Number 4. Female infanticide. Naging dahilan din ng paglaban ng mga Indian ay ang di pantay na pagtingin sa kanilang lahi. Number 5. Amritsar Massacre. Maraming mamamayang Indian ang namatay sa itong selebrasyon dahil sa pamamaril. Number 6. All Indian National Congress. Sa panig ng mga Hindu na ang layunin ay matamo ang kalayaan ng India. Number 7. Non-violence. Ng pakikipaglaban para sa kalayaan sa India. Number 8. Civil disobedience. Hindi pagsunod sa pamahalaan. Number 9. Samahang mandato. Nangangahulugan ito na ang isang bansa ay naghahanda upang maging isang malaya o isang makasariling bansa ay ipinasa sa ilalim muna sa patnubay. Number 10. Holocaust. Ito ay sistematiko at malawakang pagpatay ng mga Israelita. Number 11. Kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bayan sa iba pang mapagsamantalahan ang yaman nito, makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mangongolonya. Number 12. Imperialismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan o pamamaraan ng pagsakop. Number 13. Krusada, serye ng mga kampanya ng mga Kristiyanong kabalyero na ang layunin ay bawiin ang Jerusalem mula sa mga Muslim. 14. Marco Polo, isang Italianong adventurang mangangalakal na taga-Venice. 15. The Travel of Marco Polo. Inilahad niya rito ang mga nakita niyang magagandang kabihasnan sa mga bansang Asya, lalo na sa China na inilarawan ng karangyaan at kayamanan nito. 16. Renaissance, na nagpasimula sa Italia na naganap noong 1350. Isa itong kilusang pilosopikal na makasining at dito binibigyan diin ang pagbabalik interes. 17. Constantinople ay ang Asyanong teritoryo na pinakamalupit sa kontinente ng Europe. 18. Turkong Muslim o Ottoman Turk. Ito rin ang teritoryong madalas daanan noong panahon ng krusada, kung matatandaan natin nang lumakas ang Turkong Muslim at sinakop ng Jerusalem. 19. Astrolabe. Instrumento sa paglalayag na ginagamit upang malaman ang latitude o layo ng barko. 20. Compass ay ginagamit upang malaman ang direksyon na pupuntahan. Ayan po ang inihanda naming trivia sa araw na ito. Sana po magustuhan niyo, Teacher Marge. Thank you for watching. Nasyonalismo ay damdaming makabayan na maipapakita sa matinding pagmamahal at
papahalaga sa inang bayan ayon sa aklat ng Kabihas ng Asyano. Defensive nationalism. Mapagtanggol na nasyonalismo gaya ng ipinakita ng bansang Pilipinas. Aggressive nationalism. Mapusok na nasyonalismo na minsang ginawa ng bansang Hapon. Female infanticide. Naging dahilan din ng paglaban ng mga Indian ay ang di pantay na pagtingin sa kanilang lahi. All India Nationalism Congress. Sa panig ng mga Hindu na ang layunin ay matamo ang kalayaan sa India. Non-violent means ng pakikipaglaban para sa kalayaan ng India. Civil disobedience, hindi pagsunod sa pamahalaan. Samahang mandato. Nangangahulugan ito na ang isang bansa na naghahanda upang maging isang malaya at isang nagsariling bansa. Zionism. Ito ang pag-uwi ng Palestine ng mga Jew mula sa iba't ibang panig ng daigdig. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Ako po si John Michael C. Pector, grade 7 Ancient Wonders. Sisimulan ko na po sa kolonyalismo. Isang uri ng pananakop na yaman lang ang kinukuha. Imperialismo. Isang uri rin ng pananakop na malawakan at iba't iba ang ginagamit na paraan. Nasyonalismo, isang madamdaming makabayan. Astrolabe, isang instrumento na sa paglalayag para malaman ang latitude o layo ng barko. Compass, ginagamit ito para malaman ang iyong direksyon. Barko, ginagamit ito para panlalayag o kumuha ng mga iba't ibang produkto. Kalakalan, isang transaksyon ng dalawang tao na nagpapalitan ng impormasyon o di kaya ang produkto. Merkantilismo, isang batayan ng kayamanan ng ginto at pilak. Ahimsa, hindi gumagamit ang dahas o non-violence. Krusada, isang kristyanong kabalyerong hangad ay bawiin ang Jerusalem. Sayag hata, isang katotohanan na may kasamang dasal. Mohandas Karamchand Gandhi, isang Hindu na nakapag-aral sa England. Mustafa Ataturk, taga Samonica na galing sa Imperyong Ottoman. Si Muhammad Ali Jinnah, kinilala bilang ama ng Pakistan. Monopolyo, ito ang pinipilit at pagtaas ng presyo ng sapilitan. Pause muna. Marco Polo, isang Italianong manlalayag na napadpad sa China. Sati, isang asawa ng babae na sinusunog ang katawan o di kaya nagpapakamatay. Yun na po sa akin trivia. Doon po nagtatapos ang trivia. Damdaming makabayan na may papakita sa matinding bayan sa ayon sa aklat ng Kabihas ng Asyano. Defensive nationalism. Nasyonalismo na minsan ginagawa ng dasang hapon. Defensive nationalism. Nasyonalismo na minsan ginawa ng bansang Hapon. Aggressive nationalism. Nasyonalismo na gaya ng ipinakita ng bansang Pilipinas. Nasyonalismo ay damdaming makabayan na may papakita na sa matinding pamamahala. Okay. Nagbabasa po.
Siya ay ng mga kumpanya ng mga Kristiyanong kabalyero. Okay. Rodrigo. My name is Vince Daniel R. Soriano, grade 7 Ancient Wonders. Kolonyalismo ay tuyang pananakop ng isang bayan sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman ng ibang mga bansa. Ano lang ng practice lang naman to, gumagala lang. Araw po, Teacher Merch. Ito po ang aming trito. Ito po yung kasama ko. Jeremy Sayi. Ako po si John Eric Trito Rivas. Ito po ang aming trito. Nagpapaunlad ng edukasyon. Pinangaban sa Asyano ang edukasyon bilang isang mahalagang pwersa sa paggamit ng kaunlaran ng kahit tinutuon nila ang kanilang pansin sa lapi pagpapaunlad nito. Kadalasan naaayon kalagayan pangpalaran ng isang bansa antas kamuwangan kung may sapat na maayos na pasilidad ang isang bansang tagumpay nitong may sulong ang pagtataas ng kamuwagan ng bawat kamamayan ng katunayan. Nagsikap ang halos lahat ng bansa Asyano na makamit ang taas na antas sa pamulat sa pamamagitan ng iba't ibang programang pang-edukasyon. Inulunsad ng pamahalaan bukod nito, pinagkalooban ng malaking pondo sa budget ng bawat bansa ang edukasyon. Sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon sa Asya, subang isinasaalang-alang ang mga pagsasanay ng mga guro. Sa kasalukuyang panahon, iba't ibang makabagong pamaraan na nakabatay sa teknolohiyang pang-impormasyon ang sinasagawa, lalo na ang maunlad na bansa upang mahusay ang paghubog sa kaisipan at buhay ng mga mag-aaral. Ang mga kurikulum ay binabago at kinaakma ayon sa kasalukuyang pangailangan ng mga bansa. Mapalad ang mga nangailangan sapagkat nakakaloob nito ang kumpletong pangangailangan ang bawat mag-aaral, tulad ng makabagong kagamitan, panturo. Nakapupukaw ito ng interes at damdamin ng mga mag-aaral na makatulong upang sila ay maging malikhain. Kinakailangan makisabay ang larangan ng edukasyon sa Asya sa pag-unlad ng teknolohiya na sa gayon ay matango nito ang mabilis na kaunlaran. Dito po matatapos ang aming trivia. Jason Paul Macaulay Gonzalez. 7 Ancient Wonders. Ito po ang aking trivia. Nasyonalismo ay damdaming makabayan na maipakita sa matinding pamamahal pangangalaga sa inang bayan. Defensive nationalism. Nasyonalismo na minsang ginawa ng Hapon. Aggressive nationalism. Nasyonalismo gaya ng ipinakita sa bansang Pilipinas. Female infanticide. Pinatigil din ng Amerika dahil sa ginagawa nila sa mga babae. Amritsar Massacre. Maraming mamayang Indian ang namatay sa isang selebrasyon dahil sa pamamaril ng mga sundalong Ingles. All Indian Congress. Non-violent. Pakikipaglaban para sa pakikipaglaban ng India. Civil Jovens. Hindi pagsunod sa pamahalaan. Samahang mandato. Nangangahulugang ito na ang isang bansa ay naging malaya. Holocaust. Ito ang sistematiko at malawakang
pagpatay ng mga German Pazi sa mga Jewolis Zionism. Ito ang pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Mohandas Kasa. Siya ang isang Hindu pa nakapag-aral sa isang paaralan sa England at nagtrabaho sa South Africa. Muhammad Ali Jinnah naging ama ng Pakistan. Ahimsa, naniniwala dito si Muhammad Gadhi. Muhammad Ali Jinnah, nakilala siya bilang ama ng Pakistan, isang abogado at pagbigan leader. Mustafa Kemal Atatürk, siya ay kinilalang sa bahagi ng Imperyong Ottoman. Yan na po. Mustafa Kemal Atatürk, siya ay isinilang sa bahagi ng Imperyong Ottoman. Ikaw. Maraming salamat po. At dito na po ako magtatapos. 1, 2, 3, go. Ikaw lang. Ayan na. Ulit. 1, 2, go. My name is Vince Daniel R. Soriano, grade 7, Ancient Wonders. Simulan ko na po sa kolonyalismo. Kolonyalismo, isang uri ng pananakop na yaman lang ang kinukuha. Imperialismo, isang uri ng pananakop na gumagamit ng kung ano-anong paraan. Marco Polo, isang manlalayag na nanirahan sa China. The Travels of Marco Polo, kinalugdan siya ni Kublai Khan at siya ay naglakbay sa iba't ibang lugar sa ngalan ng emperador. Renaissance. Ang Renaissance na nagpasimula pa sa Italia na naganap noong 1350. Constantinople. Ang Asyanong teritoryo ng pinakamalapit sa kontinente ng Europe. Turco-Muslim. Ito rin ang teritoryong madalas daanan noong panahon ng Crusada. Astrolabe, instrumento sa paglalagay ng 15 ka na ba? Uy. Pause mo. Astrolabe. Instrumento sa paglalagay na ginagamit upang malaman ang latitude o layo ng barko. Kompas. Ginagamit upang malaman ang direksyon ng pupuntahan. Merkantilismo. Sa Europe, prinsipyo ng pang-ekonomiya na kung may maraming ginto at pilak, may pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ang isang bansa. Vasco da Gama. Ang sentro ng kalakalan sa may kalikot sa India. Line of demarcation. O hangganan kung saang bahagi ng mundo magagalugad ang dalawang bansa. Kasundo ang Tordesillas. Ang Portugal ay magagalugod sa bansang Silangan, samantalang ang Spain ay sa bansang Kanluran. Tratadong Zaragoza. Noong 1589 nakuha ng Portugal ang Moluccas. French East India Company na naitatag noong 1664. Dutch East India Company ay namamahalain sa isang bahagi ng India. Imperium, na ang ibig sabihin ay command. Colonos, ibig sabihin ay magsasaka. Ako nga po
pala si John Mark Enderan, 7 Ancient Wonders. At ito po ang aking kasama. Si Christian Joseph D. Katakutan. At ito po ang aming trivia para sa ating tungkol po ito sa ang edukasyon sa pamumuhay ng mga Asyano. Para sa mga Asyano, edukasyon ng susi sa magandang kinabukasan kung kaya naging bahagi na ito ng kanilang buhay. Sa gulang na 4 o 5, matatagpuan na ang isang batang Asyano sa paaralan upang ihanda ang kanyang sarili sa pagbasa, pagsulat at wastong ugali. Gumugugol siya ng mahigit na 15 taon sa mga paaralan at universidad upang lalong mahubog ang kanyang personalidad. Sa gayon, makakaagapay siya sa panlipunan, pangkabuhayan, pampolitika at pampa-espiritual na pamumuhay. Sa pamamagitan din ng edukasyon, maingat na isisalalim ang kultura ng isang bansa sa susunod pang mga lahi sa paaralan. Natutunan ng isang Asyano ang kanyang kasaysayan ng kanilang nagiging gabay niya sa pagiging pakikinabangan na mamayan. Sa pamamagitan nito, natutungan ang pangangailangan ng bansa sa mga professional at sanay ng mga manggagawa na makakatulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng isang bansang Asyano. Napakalaking tulong sa isang lipunan ang mga mamamayan may pinag-aralan. Mauunawaan at matatalakay nito ang mga mahalagang isyu ukol sa pagbabago ng opinyon ng publiko na kinakailangan upang magkaroon ng isang malusog na lipunan. Mahalaga rin ang edukasyon upang mahusay na maisagawa ng mga tao ang bahaging kanilang dapat gampanan tungo sa pangkabuhayan at panlipunang pagpapaunlad ng bansa. Ang kaunlaran ay nag-uugat sa mga matatalinong kaisipan na pinanday. Ang biyaya ng edukasyon sa mga paaralan natatamo ng mga pamayan ang kinakailangan kaalaman ng isang lilinang sa kasanayang taglay ng bawat isa. Ito ang magdudulot sa kanya ng malaking kita at mangangahulugan ng mataas na antas sa pamumuhay. Ito rin ang maghahatid sa bansa sa higit na maunlad at magandang katayuan. Doon po nagtatapos ang aming trivia. Ako po si Mary Joanna Jane M. Pagubasan, Grade 7, Ancient Wonders. Ito po ang laman ng aking trivia. Pang-1, merkantilismo. Sa Europe, umiral ang prinsipyong pang-ekonomiya na kung may maraming ginto at pilak ang pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ng isang bansa. Pangalawa, ang pagbagsak ng Constantinople, bahagi ng Turkey sa kasalukuyan. Ang Constantinople ay ang Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europe. Pangatlo, Netherlands. Sa pamamagitan ng Dutch East India Company ay namahala rin sa isang bahagi ng India. Pang-apat, Portugal ay nakuha ng maraming piling lugar sa Asia noong 15 at pangalawa. Nagbalik at nagtatag si Vasco da Gama ng sentro ng kalakalan sa may Calcutta sa India. Pang-5, France naman ay nakakuha rin ng teritoryo sa Quebec, Canada. Pang-6, ang Portugal, nakakuha ng maraming piling lugar sa Asia. Pang-7, ang mga British sa India. Ang pagsisimula ng pananakop upang mga bansang Europe ng pagkakataon ang Great Britain na kontrolin ang kalakalan sa India. Pang-8, astrolabe, instrumento sa paglalayag na ginamit upang malaman ang latitude o layo ng barko. Siyam, Johannites ay naglalaman ng mga kaalaman tungkol sa mga sining na visual tulad ng musika, agrikultura, pintura, sayaw, dula, at panitikan. Pang-10,
sa Matragatya. Ang paglabas ng katotohanan kasama ang pagdarasal, meditasyon at pag-aayuno. Isa, protectorate. Isang relihiyon na may sariling pamamahalaan subalit nasa ilalim ng kontrol ng isang panlabas na kapangyarihan. Dalawa, merkantilismo. Prinsipyong pang-ekonomiya na kung saan ang batayan ng kayamanan ng bansa ay may dami ng ginto at pilak na mayroon nito. Tatlo, kalakalan. Anumang transaksyon sa pagitan ng dalawang tao sa pagitan ng mga bansa sa kabilang sa isang pamilihan. Apat, merkantilismo. Prinsipyong pang-ekonomiya na kung saan batayan ng kayamanan ng bansa ay may dami ng ginto at pilak na mayroon nito. Lima, monopolyo. Ang monopolyo ng isang strukturang bilihan na may malakas na puwersang itinakda ang presyo at dami ng ibebenta dahil nag-iisa lamang ang produksyon na nagbebenta sa produkto at serbisyo ng maraming mamimili. May mandate system. Pagpapasa ilalim ng isang bansa naghahanda na naging isang malaya at nagsasariling bansa sa patnubay ng isang bansang Europa. 17, ahemsa. Ang hindi paggamit ng dahas of non-violence. 18, akulturasyon. Proseso kung saan ang isang puulipunan ay nakapagtanggap ng elemento, katangian o impluwensya ng kultura sa isa pang lipunan. Siyam, nasyonalism sa kanlurang Asya ay hindi katulad ng nasyonalismo na ipapakita ng mga bansa sa Timog Asya at pang-12, kanlurang Asya. Sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo sa kanlurang Asya ay hindi na nagkaka-interes ang mga kanluranin dahil ito ay sakop na ng mga Turkong Ottoman. Ang relihiyong Islam noong 15 at 7 nakuha ang Oman at Muscat ng mga ngalakal ng Portuguese. Ngunit pinatalsik naman ng mga Arabe noong 1650 noong 19 at 7. Ang Bahrain ay naging protectorate ng Great Britain, ngunit hindi rin nagtagal, pinatalsik ang mga British ng isang general na si Sir Reza Pahlavi. Diyan na po nagtatapos ang aking trivia. Maraming salamat po.